Hello mga katorse, eto nga at napabili tayo ng mais na panlaga dun sa Talipapa. Ayan, favorite kasi ni Aliyah to. Nadaanan ko na to kanina nung naglalakad ako pa uwi, tapos bumalik lang ako para mabili to kasi gustong gusto niya to. Hinuhugasan ko nga dahil may mga buhok-buhok. Ayan, dahil binili natin na wala ng balat, inalis yung balat doon, kaya kailangan hugasan natin siya. 60 nga pala ang kilo nito mga katorse, kasi nga nung umuwi kami sa Nueva Ecija, bumili ako yung luto na. Dati ang bili ko lang ay 25, ngayon ay 15 na. Nagulat na lang din ako. Kasi dati noon pag may nagtitinda sa amin na pumupunta, ayun, naglalako. 25 lang, tapos 3 piraso na siya, ayun, or 4, ganun. Pero ngayon nagulat talaga ako nung uwi kami. 50 pesos ay 3 piraso lang mga katorse. Tapos ito na nga at naluto na, ang bilis, di ba, magic? Pero nakalahati na to mga katorse dahil puno tong kaldero. Ayan, nakalahati na. Dahil 3 kilo yung ating binili. Ayan, napakadami. Nakadalawa ako, tapos si Aliyah nakadalawa din. Ilalagay natin sa ref yung natira para bukas pwede pa. Para hindi siya mapanis mga katorse. Ayan. Tapos ito nga at yung kalabasa nga dito sa likod ay may bulaklak. Nakita ko may bulaklak siya. Ayan. Nung bago pala kami uwi mga katorse, nagtataka ako bakit ka ako nalalanta yung mahaba na yung kalabasa. Yung kung alin pa yung maganda, kinain ng daga mga katorse. Nagtataka ako, kakadilig ko lang bakit nalanta siya. Tapos ngayon pinuntahan ko. Tapos nung pagpunta ko nga, ayun, nakita ko yung sa may part na mahaba yung baging-baging, yung ganyan. Kinain ng nginat-ngat ng daga. Kasi feeling ko talaga daga. Kasi daga lang naman yung mga kumakain dito ng ganun eh. Yung daga na galing sa kanal. Kasi may butas dun, no? May pinag-anuhan ng daga. Dun, no? Sa may gripo dyan. Tapos ito nga yung ating, ayan, yung ampalaya. Pero ililipat natin yan doon sa gilid, doon sa may kapitbahay. Kasi doon maganda yung araw ting umaga. Ayan, dito hindi masyadong naaarawan. Kaya kailangan doon natin ililipat. Ayan nga, dahil isasama na natin yung bottle, hindi na natin bubunutin yan dahil malaki na sila. Tapos ito nga pala ay magbabalat tayo ng kamansi mga katorse. Kamansi or pakak. Pakak ang tawag namin sa, hindi ko alam kung tawag ba ng Ilocano yun or Tagalog. Basta ewan ko. Pero kami dun sa amin sa Nueva Ecija, mas nasanay kami na ang tawag ay pakak. Pero sa iba nga kamansi ayun. Pero sa Tagalog yata talaga kamansi, hindi kalamansi. Kamansi, ayan. Matagal na to mga katorse. Siguro mga 4 na araw o 5 araw na to. Pero hindi pa rin siya napapanat. Tapos may dagta-dagta pa rin siya. Kaya naglagay ako ng mantika sa aking kamay. Tapos yung kutsilyo nilagyan ko rin ng mantika para hindi maano yung dagta maiwan sa ating kutsilyo. Ayan, napakahirap ngang balatan or ayan hatiin kasi medyo magulang na siya yung kamansi. Ayan. 3 piraso nga ito mga katorse. So babalatan ko lahat yan tapos hihiwain ko na rin dahil yan ang lulutuin pananghalian. Gagataan yan mga katorse. Yun ang masarap na luto dyan, gata. Pag binili mo nga yan dito sa Talipapa, medyo mahal na, medyo hindi. Talaga, mahal talaga siya pag dito ka bumili. Pero ito kasi ay libre lamang. Galing pa to ng Tarlac mga katorse. Ayan, dahil nga libre lang kaya marami-rami. Pero pag diyan ka bumili, yung 25 pesos ay kakaunti lang ata. Tapos pag binili mo siya ay na-slice na tapos basa siya. Parang binababad nila sa hindi ko alam kung ano yun. Tapos pag niluto mo ang tagal-tagal lumambot, ang tagal niyang palambutin. Ito na nga yung pangatlo mga katorse. Huli ko nga binalatan. Ayan, ito yung pinakamalaki. Tapos siguro mas magulang na ito. Kasi makikita mo siya magulang or matanda na dahil matigas na yung balat. Yung buto, iba na yung texture ng buto. Masarap to mga katorse pag hindi pa siya ganun katanda or magulang. Ayun, yun yung ibig ko sabihin. Kasi iba yung texture ng lasa ng buto niya, tapos malambot, ganun. Sa probinsya talaga mga katorse, marami to, lalo na sa mga bundok-bundok, ayun, marami to, mga nagkalat lang sa mga daan-daan, ganun. Basta marami to sa bundok. Mag-comment down below kayo mga katorse kung ano bang tawag nito sa inyo. Sa amin kasi ay pakak or kamansi, hindi kalamansi. Kamansi mga katorse, ayan. Comment down below nyo dyan kung anong tawag sa lugar nyo ng ganitong prutas or gulay, prutas, hindi ko alam, basta yun. Pero sa amin talaga, mas nakasanayan na tawag dito ay pakak. Madalang mo maririnig yung kamansi, ayun. Mas maririnig mo ay pakak yung tawag. Ayan nga mga katorse at nabalatan ko na. Ayan, kung makikita nyo naman ay magulang na siya kasi yung buto niya iba na yung texture, tapos matigas na siyang slice or hiwain, ayun. Kaya nahirapan ako dahil dun sa mga buto ng kamansi, ayun, dahil iba na nga, magulang na or matanda, ayan no. Kung nakikita nyo pala mga katorse ay dito ako nagbalat sa labas, tapos simento naman, pero hindi naman nahuhulog yung pakak or kamansi dito sa simento, kaya okay lang. Tapos huhugasan pa naman to mga katorse.
Tapos ito na nga yung na-slice natin. Tapos ayan na siya mga katorse. O diba, ginigisa na. Ayan, kung makikita nyo, iba yung texture ng buto. Sobrang ano na siya, matanda or magulang ganun. Tapos pinilian pa namin yan isa-isa kasi nga inalis namin yung balat ng buto. Ayun, dahil yung buto nga ay magulang na. Tapos ayan na nga mga katorse. O diba, kumukulo-kulo na. Tapos lalagyan na lang ng, ayan may siling green na pala yan. Tapos okay na yan. Konting kulo na lang para medyo tutuyuin ng konti. Ayan. Ang sinahog pala dyan mga katorse ay baboy na may konting taba-taba. Ayun, masarap kasi yun lalo na pag naprito yung baboy na isinahog, napakasarap mga katorse. Pag natuyo ng konti yan mga katorse ay pwede na yan. O diba, ang sarap. O, hanggang dyan na lang mga katorse. Ayan, sana nag-enjoy kayo sa ating video. Ayun, big shoutout po sa ating mga solid viewers dyan. Ayun, ingat po tayo palagi. Bye bye po. God bless. Bye bye.